Good morning everyone. So, eto, another day, another tattoo para sa atin. Driving na naman tayo, papunta tayo ng shop. Good thing, medyo malapit lang yung shop sa bahay namin. So, hindi naman tayo nagmamadali pagdating ng shop. Excited na akong gawin yung bagong project natin. So, sana magustuhan nyo. Samahan nyo ako. This is vlog number 2. Let's go! So yun, pagdating natin sa shop, madalas na ginagawa natin, chine-check natin ulit yung design. Tinitingnan natin kung final na ba siya. Minsan tinatanong natin si client kung may mga additional changes or may mga extra elements pa na gustong ipahabol bago natin i-finalize. Pero kung wala na, i-ready na natin yung digital copy ng stencil natin. Pag okay na, then good to print na to. After that, iintay na lang natin dumating si client, then good to go. Ang next na ginagawa natin, piniprep na natin yung skin ni client. Sinisigurado natin na malinis yung paglalagyan natin ng stencil. Kasi ang reason kung bakit natin siya piniprep ng maayos, para hindi siya ma-infection kapag ginawa na natin siya ng tattoo, and also para kumapit ng maayos yung stencil. So aalisin natin yung mga maliliit na balahibo, aalisin din natin yung mga extra oil, kunyari naglagay siya ng lotion or medyo malangis yung balat ni client. So laging dapat malinis para siguradong kakapit yung stencil natin. Maganda rin na tatagal talaga yung stencil natin para all throughout ng tattoo session natin, ando dun lang siya, hindi siya mabubura. Kasi malaking bagay din yung natatanggal yung stencil kapag kunyari kalagitnaan ng session, malaki yung chance na magkaroon ka ng error. Lalo pag mga line works at saka yung may mga intricate details yung tattoos mo. Akong tattoo, tawag dito, nung mga 17 years old, sa likod, tinamog ko sa aeropass ko yun. Paano siya tinago? Anong tattoo niya? Anong nakalagay? Yung forgiven, yung parang madre, nakita ko sa sa brown pride. Tapos, na-trip ako yung design.
Tapos yung mga tropa ko may tattoo na. Yun. Yung pinalam sa AirPods ko, nagulat na lang siya, may tattoo na ako eh. Check natin bro, talagang uso yung mga tattoo ng pang-gecko talaga. Yun yung, Oo, diba? oo. Yun yung ano talaga, number 1 na yung kukuhanin nila pag pinayagan ka naman pa tattoo or ano, diba? Oo, yung mga ganun, yung mga parang mga pang-Chicano, Guadalupe. Pang-gangster. Oo, yung mga pod. Kasi yung mga time natin, syempre, 90s eh. Mga kapanahon na ni Iverson, di ba? Kakangas din din pag may tattoo ko eh. Yun. Yung, di ba nagpatatuwa ng isa to? Ano yun, nadagdagan na naman nadagdagan ako tumatagal. Nadagdagan nyo kasi nila ako ng AirPod ko. Nadagdagan nyo, nila ako ng AirPod ko tapos, ano, parang hindi siya nagalit eh. Ginawa ko parang hindi naman nagalit ah. Nagdagan ko nga. Dumami na lang. Oo, tapos dumami na ng dumami. Pero hindi naman siya yung isang bagsak, mga tagal din, mga buwan-buwan din bago ka makapagtato. Kasi pricey din eh. Siyempre, mga time yun, estudyante ka pa lang, ipon-ipon ka lang. Oo, kasi ang tattoo talagang dapat pinag-iipunan din Oo. talaga eh. Lalo pag gusto mo talaga na ano yun, quality at anong maayos na ano. Pupunta ka talaga sa maayos na Oo, tattoo artist. yung para sa akin yung tattoo kasi parang, yung ano yung kung paano mo express yung sarili mo. Parang yung tattoo kasi sa akin, parang story ng buhay mo eh. Magpapayo ko sa mga bata. Siguro sa ano yung legal age. Yung kaya mo nang magbayad sa tattoo artist, kaya magpaalam naman sa magulang niyo. Ito, huwag niyo ako gayahin. skin tone mo. Sa skin tone mo. Para sa akin kasi ako, katulad ko, di ako pwede magdikulay. Di ako ganun kaputi eh. Kaya more on black and gray ako. Suggestion ko. Tama, malaking bagay rin ako dito.
Kumbaga, kung gusto mo yung maganda talaga yung makakalabas. Kumbaga, isa i-consider mo. Isa yung factor na kailangan mong bantayan pag decision mo ang pala. May tamang edad para sa akin. Ako masyado pa akong bata nun. Kumbaga, hindi ko pa afford yung magandang tattoo, kaya pangit ko yung tattoo ko noon eh. Pinagsisiyang ko, may dalawa akong cover-up na tattoo nung kabataan ko eh. Kaya, siguro kailangan magkaroon ka ng ano muna, ng budget para dyan. Kaya kailangan trabaho muna bago ako magpatato. So, para sa akin may tattoo yung tropa ko. Patutuwa rin ako, wala ka naman budget. Kalalabasan, pangit. Yung mga pangalan na anak ko, parang yun yung inspiration mo sa araw-araw kung nakikita mo. Siyempre, ano pa ba? Kaya yun rin yung pinapalagay mo ngayon. Oo, yun. Ako ngayon, lalo na yung panganay ko, medyo na may edad na rin. Parang tropa ko na lang din eh. Pero siyempre, yung mga hindi ko nagawa yun sa panganay ko, kasi bata pa ako nagkaroon ako ng anak. Parang binabago ko sa mga maliliit ko. Kumbaga, papatatay talaga ako ngayon.